Isang kaibigan natin ang nagtatanong kung mayroon bang MANPADS o Man Portable Air Defense System ang Philippine Army. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Isa sa pinakamatagal ng pangarap ng Philippine Army ang magkaroon ng ganitong weapons, ang Man Portable Air Defense System o MANPADS. Kaya nakakalungkot isipin na ang Pilipinas na pang 34 rank sa globalfirepower.com ay walang kahit isang MANPADS sa Philippine Army, kahit pads man lang wala, habang karamihan sa mga bansa sa mundo ay mayroong maraming MANPADS sa kanilang armed forces. Halimbawa na lang sa mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia gaya ng Malaysia, ang Malaysian Army ay napakaraming MANPADS. Ang Malaysian Army ay mayroong 1,794 units na mga MANPADS. Grabe ka, sobrang dami nito. Ang Malaysian Army ay mayroong 144 units na Star Trek MANPADS na galing sa UK. Mayroon pa ang Malaysian Army na 422 units na 9K38 Igla MANPADS na galing sa Russia. At mayroon pang 564 na Starbust MANPADS na galing pa rin sa UK. At mayroon pa 60 units na Javelin MANPADS na galing sa UK. At 600 na ANSA MANPADS na galing sa Pakistan. At 64 units na FN6 MANPADS na galing sa China. So mayroong total of 1,794 units of MANPADS na mayroon ang Malaysian Army. Ang MANPADS o Man Portable Air Defense System ay napakahalagang weapons para sa air defense. Napakarami ng mga eroplano o mga fighter jet at mga helicopter na pinabagsak gamit ang MANPADS. At sa mga bansa na kulang ang air defense weapons, ang MANPADS ay ang pinaka-best weapons dahil maliliit lang ito at pwede itong bitbitin ng tao o ikakarga sa pick-up. At hindi lang ito pang air defense, magagamit din ito laban sa mga patrol boats. Kaya ang Philippine Army ay pangarap nito na magkaroon ng ganitong weapons. Noon pang 2020 ay gusto nang mag-procure ng Philippine Army ng mga MANPADS kaparte sa Horizon 2 pero kinansila ito. At noong mga nakaraang buwan, ayon sa pamunuan ng Philippine Army, na sila ay gumawa ng hakbang para makakuha ng mga MANPADS sa layunin na mapalakas ang kasalukuyang kakulangan ng air defense capabilities ng Philippine Army. Sa totoo lang, mayroong MANPADS ang Pilipinas pero isang piraso lang yata ito, dalawa, at ito'y ginagamit sa Presidential Security Group sa Malacañang Palace. Kulang talaga ng air defense weapons ang Pilipinas. Isipin nyo na lang, ang Philippine Navy ay hanggang ngayon ay gumamit pa ng Bofors 40mm anti-aircraft autocannon, panahon pa ito ng World War II. At ang plano ng Philippine Army ay mag-acquire ng 10 units na MANPADS at ang pundo na gagamitin nito ay nanggagaling sa Philippine Army Investment Budget for the fiscal year 2024 amounting to 381 million peso. Kaya pala hanggang 10 lang talaga mabili dahil mahigit lang sa 300 million ang budget nito. At gaya ng sinabi ko, ang MANPADS o Man Portable Air Defense System ay isang mahalagang military equipments na nakapagbigay ng tinatawag na Compact and Mobile Air Defense Capability na makapagbigay ng kakayahan sa sinumang grupo ng mga tao na makapag-intercept ng mga low-altitude air targets gaya ng mga eroplano, helicopters at mga drones. At ang MANPADS ay makapagbigay ng protection para sa mga ground troops, convoy at ilang mga strategic infrastructure. Ang MANPADS din ay makapag-respond ng mabilisan kung mayroon mang mga pagbabanta sa puwersa o trupa. At ang kanyang deterrence role ay napakahalaga lalo na sa air defense system para sa military security. Subalit, ang pagiging epektibo nito
ay nakadepende rin sa operator, training and maintenance. Kaya dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan, lalo na ang Pilipinas mula pa noon ay kulang sa air defense capability. Ang Philippine Army ay umasa na lang sa mga anti-aircraft guns na ginagamit pa panahon pa ng World War II, at yung ilang pirasong manpads ay ginamit ito ng Presidential Security Group para maprotektahan ang Malacanang sa anumang mga air threats. Nung una sanang plano ng Philippine Army ay kukuha ng mga manpads sa ilalim ng Horizon 2. Kinansila ito at nung nakaraang taong 2023 ay mayroong re-evaluation at ginawa itong separate project sa ilalim ng Short Range Air Defense System sa ilalim ng Horizon 3. Alam nyo, kaya ang tagal na ng project na ito ma-implementa dahil sinama pa ito sa Sure Odds project ng Horizon 2. Basta isinama ang equipments o weapons na bibilhin sa ilalim ng Horizon 2 project ay tatagal yan at minsan hindi pa mabibili at maging pangarap na lang o hanggang plano na lang. Ilan sa mga manpads model na tinitingnan ngayon ng Philippine Army ay ang MBDA Mistral 3 manpads na galing sa France, na kung saan mayroong ganitong weapons ang Philippine Navy na ginamit ngayon sa BRP Jose Rizal Frigates at BRP Antonio Luna. Isa pang tinitingnan ng Philippine Army ay ang FIM-92 Stinger ng US. At ang Leg Nix 1 Chiron ng South Korea, at ang Thales Star Trek MK ng UK, at ang Miskyo Puro na galing sa Poland. Gaya ng sinabi ko, lahat ng mga army sa Southeast Asia ay may mga manpads. Kung ang Malaysia ay mayroong mahigit sa 1,700 na manpads, ang Thailand Army naman ay mayroong 240 Star Trek manpads na galing sa UK, at mayroon pa silang 52 units na 9K38 Igla nang nanggaling sa Russia. Ang Vietnam din ay napakaraming manpads na sila mismo ang gumawa na kanilang kinopya mula sa 9K38 Igla ng Russia. At ganun din ang Indonesian Army, maraming din silang mga manpads na kanilang ginamit as a short-range air defense. Karamihan sa kanilang ginamit ay Star Trek manpads na galing sa UK at Mistral 3 manpads na galing sa France. At ngayon, ang Philippine Army ay 0 manpads pa. May plano na bumili na 10 piraso dahil yun lang ang kayang bibilhin, 10 piraso lang. Hanggang sa susunod, maraming salamat.